So guys, good morning. We are here in Sayhat again, 4 a.m. for jogging. Usually Friday lang tayo nagja-jogging kasama si Puti. Kaya lang ngayon medyo maaga tayo nagising. So kinukulit tayo ng 4 babies natin na maglakad. So ito, andito kami. So guys, my topic for today based on my experience is all about pagpapautang, no? So guys, based sa mga naranasan ko, na-realize ko na ang pagpapautang ay medyo hindi rin maganda, ano? Especially sa pamilya at mga kaibigan mo. So why? Dahil alam mo, sisirain ito ang relasyon nyo ng kaibigan mo, ng pamilya mo, especially sa malalaking amount, no? So guys, payo lang, kung magpapautang kayo sa pamilya, sa kaibigan, close friends nyo, hanggat maaari, consider nyo na siya na bigay, tulong na lang. Especially kung hindi naman kalakihan yung amount, no? So, kasi masisira na ng pagkakaibigan nyo or ang pamilya nyo. Actually, ako nga, pag pamilya, kaibigan, kinoconsider ko na yan na bigay na lang, tulong. So, para nagtanim ka na lang, in the future, they may or may not give it back to you, but at least hindi ka nag-expect, ano? So hindi ka nag-expect ng ibalik pa, kasi mahirap yung nag-expect ka pero iba yung nasa isip na ang iyong pinahiram. Alright, so ganun ang dapat dating gagawin, kasi alam mo naman malaki talaga ang impluwensya ng utang sa relasyon ng isang pamilya or matalik na kaibigan. Masisira talaga ka mo. So mas maganda, consider mo na lang nabigay kahit sa sarili mo, kahit hindi mo sabihin, pero in yourself, sarili mong wag ka na mag-expect na ibabalik. Dapat expected mo na tulong na lang, pero wag mo na sabihin. So kasi baka masanay na halimbawa hindi mo nga sinabi, sinabi mo nga, tapos syempre, di ba, mahirap din. So yun lang. So pag malalaking amount naman, especially kung mga kaibigan, sa pamilya siguro wag mo na lang, small or big. Pag pamilya, wag mo na lang is-consider na utang, no? Siguro bigay na lang or tulong mo, kasi pamilya mo yun eh. Wag na sobrang laki syempre, pero yung mga i-consider mo na lang tulong. Mas mahalaga kasi yung relasyon kaysa sa utang, no? Relasyon mo, especially sa pamilya mo, mas mahalaga yun. Kasi in the end, kung halimbawa ngayon nasa maayos kang kalagayan, then there will be a time na ikaw naman ang nasa ilalim, no? Na ikaw ang may kailangan, nangangailangan. So ang unang tutulong talaga sa'yo ay pamilya mo, no? Pero hindi ko sinasabing lahat, pero kasi pamilya na hindi rin hindi rin maayos sa buhay, pero mainly talagang pamilya mo pa rin ang tutulong sa'yo, kalimitan in general, no? So ganun ang gagawin natin. So guys, pag naman mga kaibigan, kakilala, never ka magpautang, guys, kasi lalo malaki yung halaga, never ka magpapautang, kasi masisira talaga ang relasyon nyo. Either
siyang sisira or ikaw ang sisira dahil mamamalimos ka sa pangniningil sa kanila. Huwag ganun, di ba? So, halimbawa naman, nagpautang ka, sumablay na sa isang beses. So, huwag ka na uulit na magpautang ulit sa tao yan, kasi kung siya nag-set ng date or siya ang nagsabi ganito babayaran, syempre responsibilidad nila yun na ibalik. Kasi kung hindi naman nila kaya yung responsibilidad na kanilang kinumit, and then uulit-ulit yun, ibig sabihin hindi na niya talaga kaya yun kahit anong time na buhay niya. Pag nangungutang, magiging habit niya kasi yun eh. So yun guys, ganun lang. Ako, marami rin ako naranasan ganyan. Pero pag ako, ang ginagawa ko talaga hanggat maaari, yung tinatawag na palabra de honor, yan yung akin talagang pinakaiingatan. Meron tayong isang salita, no? Yung words natin para sa akin mahalaga. Pag sinabi ko isang bagay, hanggat maaari hindi ko babaliin yun. Kaya careful tayo sa pananalita guys, kasi kung anong lumabas sa ating bibig, syempre kailangan be responsible enough, no? Especially matatanda na, may mga isip na tayo, matured na tayo, dapat meron tayong tinatawag na commitment, meron tayong kusa, initiative, meron tayong responsibility towards others, towards ourselves, no? Respect ourselves, no? Bigyan natin ng halaga at value ang words natin, dahil mahalaga yun, importante yun. Meron tayong dignity. So guys, marami kasi yung tao ganun guys, hindi sila nahihiya kahit yung kanilang salita ay sila mismo ang bumabali, or sila mismo yung hindi natupad sa kanilang mga commitments. May ganun talaga, maraming ganun, kalimitan na ganun nga yung mga tao eh. Pero iba yung may commitment ka sa self mo, self-respect, no? Unahin mong irespeto ang mga salita mo, ang iyong commitment sa mga sinasabi mo. Kailangan may palabra de honor ka, may honor ka sa iyong mga sasabihin, sa mga salita, kasi sign of respect mo yon, hindi lang sa ibang tao. Syempre respeto mo yung sarili mo, kasi kung hindi mo irerespeto yung sarili mo, hindi mo pahalagahan ng mga salita mo, syempre automatically hindi ka pahalagahan ng iba, hindi ka irerespeto ng iba, hindi irerespeto ng iba ang iyong mga sinasabi, kasi wala kang commitment sa sarili mo, wala kang respeto sa sarili mo. Right guys? So yan lang aking medyo life lesson today. So hopefully maging maganda ang araw ko. Ating be positive. So maging positive ang buong araw na to. So maraming graces, safety, good health, maraming matutunan hopefully sa ating mga experience sa ngayong araw na to, no? So wala pa namang araw, hindi pa nasikat. It's about 5 going to 5 AM na, at nangungulit na to. Ano bang gusto mo? Ha? Uy, bakit ba? Dito. Okay, jump. So nagpapabuhat na siya guys. Ewan ko ba dito, nilalamig yata. Yan na, binuhat ka na. So guys, yun ang life lesson today. So ang vlog ko iba-iba, no? Pero anyway, kung ano lang maisip ko. Kagabi iniisip ko nga ano ba sasabihin ko ngayon, ano ba iba vlog ko.
So yun lang siguro, kasi alam mo, ang dami ko experience na ganyan guys. Pero once in a while nangungutang din naman ako, pero hanggat maaari hindi ako nangungutang sa mga kaibigan, kasi usually, or pamilya, usually yung kala mo minsan, kala mo yung mga tutulong sa'yo minsan, or usually sila pa yung hindi mo malalapitan sa times na pangangailangan mo guys. So mas maganda talaga guys, magkaroon tayo ng personal savings, magkaroon tayo ng paghahanda sa ating mga sarili in times of anong tawag doon, in times of trouble, or tayo yung nangailangan. Alam mo, ginagawa ko dyan, nagdadasal lang ako always kay God, ako nahingi ng tulong. So normally every time na mag-pray ka deep in your heart, surely wala pa isang segundo guys, andyan na yung tulong darating sa inyo na kusa. Also minsan naman, pero dapat syempre itatry mo rin yung hard mo. So may mga tao talaga na hindi mo malalapitan sa times na yung pangailangan, pero sometimes be positive lang, kasi minsan may mga taong ganun talaga. Pero minsan isipin din natin kung may kakayahan din, kasi minsan wala rin kakayahan tulungan ka. Siyempre, actually ako naman pag ganun, hindi ako nahingi ng tulong doon sa mga alam ko na wala namang kakayanan. Kahit na pinahiram ko noon, pero alam ko na walang kakayanan, hindi alam mong hindi talaga hindi na ako nag-attempt, no? Pero usually naman wala naman akong yung major talaga na nangutang ako. So sa government yan meron syempre, pero pag government okay lang yun, kasi hindi naman yun. Pero yung sa mga malalapit sa'yo, mga pamilya, close friends, never kang hiram dyan guys. Tsaka pa pag mahirap, masisira relasyon nyo. Totoo yun. So guys, be prepared always, save as much as you can. So prepare for the worst in your life, pero always enjoy pa rin, no? Every moment counts guys. So every day be happy, don't dwell too much on the negative, kasi alam mo hindi naman makawala yan, lagi naman may negative. So always treat negative as a way to improve yourself, and a way to realize yung other side. So para mapag-aralan mo siya kung ano bang mas magandang mangyari kung ganun yung negative. Alam mo yung life is learning. Negative ito, ano ba ang magiging positive nito? So ganun ang gagawin natin guys. So be calm, be happy. If there is problems that you know na hindi mo kayang solusyonan, you did your all ways and all the best. Just pray, itaas mo sa kanya. For sure ang solusyon sa problema mo, sabihin mo lang sa kanya na God, I did my best, ikaw na po ang bahala sa iba, dahil tinataas ko na po sa inyo, dahil hindi ko na po kaya ang problem na to. For example, God, please help me, I did my best as a human, ginawa ko na po ang lahat na makakaya ko. So tinataas ko na po sa inyo lahat ng
problema kong ito na hopefully na masolusyonan nyo po. Ganyan, pray ka lang ganyan deep in your heart, for sure problem solve yan, wala pang isang segundo. Okay guys, so guys, I hope you learned something. It may not be the perfect words or perfect advice coming from me, but based on my experience, yun lang ginagawa ko. So it's up to you guys kung i-implement nyo sa life nyo, or kung may matutunan kayo guys, it's up to you. So thank you for listening guys. See you again. Bye.